Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon guys, sa video natin ay i-update ko po kayo sa ating itikan. At kung makikita nyo sa ating likuran, yung hanger type natin ay fully lapag type na po. So, bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So, dito guys, kung makikita nyo, meron na pong laman. Yan, nai-upload na po natin ito nung mga nakaraang vlog. Dito na side, yung pag-renovate nito, kumuha po tayo ng mga karpentero kasi nga minadalian natin yung paggawa natin ito kasi meron pang laman yung hanger type natin noon pero dinispose na lang natin kasi talagang mababa na yung production at meron na tayong isang batch na dadating at minadalian natin. Kung makikita nyo noon na yung sa flooring nila kinuha talaga natin yung mga kanilang ipot na hindi pa tuyo. So, dito naman guys, dahil mataas yung time natin, mataas yung panahon natin na nabakante na tong dito na kulungan, dito na side. So, tayo na lang yung gumawa nito. Kasama natin si Buddy Gonggong. So, araw-araw, meron tayong nilalaan na 2 oras dito sa umaga pagkatapos nating magpakain sa ating mga itik at mamulot ng mga itlog. So dito tayo didiretso. So ito na yung forma guys. Meron ng mga partition sa loob at dito ay ang ilalagay na lang natin ay ang yero. Kasi yero po yung dito na side. Yan, palibot. Para nga covered yung ating kulungan. So, ang mga screen lang na nilagay natin dito lang sa partition. Para naman talagang merong dadaanan yung hangin at hindi masyadong mainit sa kanila kapag tag-init. Ngayon naman, ang sukat, kung ilang sukat ba yung mga partition natin, ilang square meter ba yung buong box natin. So, aalamin po natin yan ngayon. So, yung haba pala nito guys, dito sa mula sa gilid hanggang doon ay 50 feet. Mula dyan hanggang doon. So, at ang lapad naman itong ating kulungan guys, dito na side ay 13.5 feet. 13.5 feet at 50 feet. So, ngayon, ginawa natin tong 4 na box. Ang sukat kada box ay 13.5 feet per 12 feet. So, ulitin natin, 13.5 feet by 12 feet yung kada box. Ilan nga ba yung ating ilalagay nito sa dito na side? So, magdepende po yan sa output ng ating isang batch. Ngayon, meron tayong isang batch doon na 260 na female. Then, magbawas pa tayo doon ng mga bansot. Atin yung ihiwalay. Hindi natin ilalagay dito. So, siguro, meron tayong malagay dito ng mga 240 plus female. So, yan. Kasi ang isang batch natin guys ay nasa mga 270 female yung ating in-order kada batch. Ano na po yan? Meron na yung allowance na mga 30 plus, 20 plus. Kasi yung sa atin ay makapag-result tayo ng female na goods na yan ng mga 250 heads by batch. So, ayan po. So, kung makikita nyo ngayon, ito po yung ating itik na 8 months old at pang 4th batch sa taong 2023. So,
ganito kaluwag yung sila dito nasa mga 240 na female. So ganito kaluwag guys yung laman sa isang box na siguro nasa tag 60 female plus meron pang lalaki na mga 6 or 7. So yan. Ang importante lang talaga dyan guys na hindi basa yung kanilang flooring. Yan naman talaga yung pinaka-importante sa lapag type. Kaya lagay lang tayo ng lagay ng ipa kapag bumabasa na yung kanilang flooring. So kung makikita naman natin na hindi naman masyadong crowded sila sa isang box sa laman na 67 heads. At ito naman yung pathway. Ayan. Ang sukat naman ito guys ay 1 meter ang lapad ng ating pathway. So naglagay tayo ng pathway dito para naman madali nating i-access kapag meron tayong gagawin dito sa ating itikan. Katulad ng pamumulot ng itlog at pagkuha sa risal. At sa tuwing magpapakain tayo. Mahirap kasi guys kapag walang pathway sa gitna, then dalawang side yung nilalagyan natin ng itik. So talagang tayo, palakad-lakad tayo sa harang. So para bang mas hassle. I-compare natin sa meron ditong pathway. Dito naman guys, kung makikita nyo, wala pong kahoy dito na nilagay natin ay nilagyan po natin ng abang yung kanilang patubigan. Dito kasi na side ay patubigan at doon sa dulo at dyan sa gilid. So talagang kapag matapos na natin itong lagyan ng screen yung mga partition niya at saka sa gilid naman ay mga yero, tubigan na lang po yung kulang. So, nakakatipid tayo sa labor kasi nga tayo lang yung gumagawa. Yan po yung kagandahan sa hindi natin minamadali yung mga gawain dito sa farm. Mas makakatipid tayo. Dito naman guys, sa side, lalagyan po natin ito ng tent, ng trapal kasi kapag sa oras na mga alas 2 or alas 3, pumapasok na po yung init dito. At dapat hindi babad sa init yung ating itik. Kung mainitan man sila, dapat hindi gaanong mataas yung oras. So, mas minabuti natin na lagyan natin ng tent dyan. At plano din natin na yung dito sa dulo ay siraduhan natin ng net para hindi makapasok dito yung mga muscovy duck natin. So, yan po yung mga plano natin dito sa ating nirenovate na duck house. Ayan, kung makikita nyo, nilagyan na lang natin ng impalme yung ating poste. Kasi nga, dati, nung sa hanger type pa ito ay dito na natapat yung kanilang painuman. So, mas daling nabulok dyan. Kapag kukulamber yung gamitin nyo sa hanger type, asahan nyo na talagang madaling mabubulok. So, ito po yung mga poste natin. Ayan. Nagamit pa yung ating kulungan. Yun nga lang, napakataas ng roofing. Kasi nilapag na natin. At ang design na ito ay pang hanger type. So, okay lang din naman. At least, malayo sila sa init kapag tag-init. Yung problema lang talaga natin, kapag umuulan, papasok talaga yung ambon dito sa loob. At saka kapag mainit naman, papasok din dito kasi nga napakataas ng roofing. So, ayan. At ito yung mga itik natin. Ito po sila ay 8 months old at umiitlog ngayon ng 80%. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang ang ating video. Update natin sa ating itikan, sa ating farm. Ito po yung ating mga ginagawa ngayon dito sa ating farm na nirenovate natin yung hanger type natin into lapag. So,
hanggang dito na lamang ang ating video at muli magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you all.